Okay, good evening. Day 2 po, quantitative reasoning. Continuation lang nung hindi natin natapos nung kahapon. Natapos tayo fractions, 'di ba? Fractions. Okay. First slide agad natin ngayong araw. Recap lang, konting recap. Ito sabi, kung naalala nyo pa, sabi, change 88/5 to a mixed number. Naalala nyo pa ba kung paano natin sinolve yung ganyan? Pag mag-change tayo ng improper fraction to mixed number. Okay, paano natin isosolve ang improper gagawing mix? Sulat natin, dito ko na lang, no? Yan. Improper gagawing mix. Medyo delay yung sulat ko. Bakit kaya? Ang gagawin lang po is division. Sabi 88/5. 88/5. Same lang to. Numerator is 88. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Gagawin nyo yung guide, yung choices. Paano? Sa 88, ilang 5 po ang kakasya? O kung hindi mo alam, kung isang tingin pa lang, hindi mo alam agad kung ilan yung eksakto, unahin mo sa 8 muna. Sa 8, ilang 5 yung kakasya? Isa. Okay? 1 times 5 is 5. Magiging 8 minus 5 is 3. Bring down 8 sa 38. So, magiging 38 siya, di ba? Sa 38, ilan yung 5 na kakasya? 7. No? 7 times 5 is 35, di ba? Dito pa lang, kahit di mo na siya buuhin, kahit di mo na siya tapusin, di ba ang nasa taas natin is yung whole number. Titingnan mo yung mga whole number. 17, 19, 18, 19. Saan ba yung may 17 dyan? Di ba? Para hindi ka matagalan sa oras, no? Kahit hindi ka na mag-aksaya pa ng oras, lumabas naman. So, letter A. Di ba? Cancel lang yung A, B, C, D. So, ito naman, sabi, number 2, baliktad naman. Mix, gagawing improper. Ito medyo madali, di ba? Ito yung formula natin, B times W plus N. Ano yung number 2? Di ba? 7 and 1/6. Ganyan po itsura nyo. Okay, gagawin daw natin siya improper fraction. Paano? Denominator natin is 6 multiply by 7 plus 1. So, 6 times 7, ilan? 6 times 7, 42. Plus 1, 43. Ayun na, lumabas na agad, no? 43. Saan natin siya isulat? Dito na lang. Tapos copy lang ng denominator natin which is 6. Kaya lumabas siya, 43/6. Okay, nakakasunod po. Nakakasunod. Okay, number 3 na tayo. Ipa-plus lang natin. Dito ko na lang isulat. Kasya naman siya. Si number 3. 3/5 plus 2/3. Actually, kunyari, nandito yung, ito na mismo yung ano mo. Imagine natin, ito mismo yung questionnaire mo, no? Pwede naman magsulat sa questionnaire. Huwag lang dun sa answer sheet mo mismo. So, ano bang gagawin natin? Kapag different yung denominator, di ba, butterfly method. Pwede din LCM. So, pero dito ang gagawin ko is butterfly method. Di ba? Ang first step,
multiply yung denominator. 5 times 3, 15 over 15. Diba? O lahat sila over 15, no? Ginagawa natin guide yung choices. Tapos cross multiply. Kasi ganito ang itsura niyan. 3 over 5 19. Lumabas naman, letter C. Okay? O, dito din, sa number 4, same process.